Ayan mga kabarangay, magluluto naman tayo ng napakadali, napakasimple ng ating beef caldereta na pwedeng pang kantin, idea, pang karinderya at higit sa lahat, pwede pang restaurant mga idol. Napakasimple, napakadali. Ayan, at panoorin nyo po ang aking diskarte na talaga naman. So ayan, mayroon po tayong mga 3/4 na beef. Ayan, baka mga idol. Ayan, hiniwa lang natin medyo malalaki na medyo pa-cube. So depende na po sa inyo kung anong klase ang hiwa ang gawin nyo. Malalaki ba? Sobrang laki or medyo maliliit. Ayan. So medyo may katabaan ang ating baka na nabili natin pero okay lang yan dahil yan po ay masarap naman pagka ganyan. So ayan, nagprepare na rin po tayo ng ating bawang. Syempre, isang buong bawang at pinitpit lang natin. Tsaka natin chop mga idol. Ayan. Pero kung meron po tayong mga blender or food processor, nasa inyo na po yan, pwede niyo naman gamitin. Ayan, at syempre mayroon tayong isang buong white onion sa hinaluan natin na medyo maliliit na sibuyas na kulay pula. Syempre para talagang malasa ang ating beef caldereta, mga idol, mga kabarangay. At syempre yung ating patatas, ayan, prepare na rin po natin. Ayan, ang ating beef caldereta mga idol at diskarte po natin to kung paano natin mapapabilis ang pagluluto. Syempre, lagi nating lulutuin sa kalan, syempre mauubusan tayo ng gasol at gas. So ang gawin natin kung meron tayong pressure cooker, diskartehan po natin para mapabilis ang ating pagluluto. Tipid pa sa ating mga gasol, sa ating gas. Ayan. Siyempre, ayan, meron din po tayong bell pepper, 2 piraso. Yan, pampalasa yan. Dapat meron talaga pagkakaldereta. Maging masarap, malasa ang ating kaldereta. So, una nag-prepare tayo ng mantika. Ayan, at ginisa muna natin ang ating patatas, siyempre, at ang ating carrots. So, depende, pwede naman pagsabayin yan. Alam kong medyo mas matigas ang carrots, pero kung medyo diskartehan mo na lang, ang gawin mo na lang, medyo nipisan mo na lang siya ng hiwa para pwede mo siyang pagsabayin. Pag yan ating nilagay or pinirito or niluto na natin or sinahog na po natin sa ating kaldereta. Ayan, at siyempre, sinamahan na rin natin ng green peas. Ayan, maganda yung ganitong sistema, ginigisa natin para mawala ang kanyang tubig, matuyo siya at syempre maiwasan ng pagkapanis. Naglagay na rin tayo ng konting chicken oil, may natira tayong chicken oil at kinisa na rin po natin ang ating bawang. Ayan, gisa-gisa lang. At syempre yung ating sibuyas, igisa-gisa na po natin. Gawin lang po natin medyo lutuin natin na maigi. Ayan, medyo dapat nalulusaw-lusaw na siya para lumabas talaga ang kanyang lasa. Ayan. At syempre, nagdagdag tayo ng laurel at ayan na, nilagay na po natin ang ating beef cubes. Ayan, at ginisa-gisa na po natin. Ayan, gisa-gisa lang, siguraduhin lang natin na medyo matuyuan siya para talagang masarap. At syempre, para walang lansa. Ayan, naglagay na rin tayo rito ng paminta. So pwede po tayo maglagay rito ng isang pirasong beef cubes, na sa inyo na po yan, pero sa akin kasi hindi na ako naglalagay rito. So kung nasa nasa trabaho, kantin, karinderya, dapat natin lagyan para syempre para malasa ang ating paninda. Ayan, ganun lang kasimple mga idol. Syempre kung malasa ang ating paninda, maraming bumibili. Ayan, syempre alam nga namang sasabihin nilang hindi masarap, so syempre hindi na sila babalik. So ayan, naglagay na rin tayo ng patis habang ginigisa natin. Tinitimplahan na natin ng patis dahil wala na nga yung tubig-tubig ng ating baka, medyo natuyo na siya sa kakagisa. At naglagay na rin tayo ng tomato paste. So mas importante rito ang tomato paste na sinasabay na sa pagisa para ang ating kaldereta ay talaga namang pulang-pula. So ayan, naglagay na rin po tayo rito ng liver spread. Ayan, pampalasa, the best sa kaldereta talaga yan. At naglagay na nga tayo rito ng sabaw, tubig. Ayan. So sakto-saktuhan lang po para huwag sumubrang ating sauce. Dapat mayroon din tayong konting sauce na matira para hindi kaagad natutuyuan ang ating kaldereta pag sakasakaling maluto na. So ganito po ang aking diskarte pagkagisa po ng baka, tsaka natin isalin sa pressure cooker mga idol. At syempre, isit lang po natin sa 35 minutes para po talagang malambot na siya. Ayan, pagkalipas ng 35 minutes, binalik po natin dito sa ating kawali kung saan natin ginisa. At nilagay na rin po natin rito ang kanyang mga sahog na gulay, gaya ng carrots at patatas at ang bell pepper. Pero hindi po lahat, nag-iwan po tayo para pang toppings mamaya. Syempre, para pagdating sa, kung sa mga a la carte man yan, dapat mayroon pa rin konting design para kaakit-akit ang ating beef caldereta. So, ang special natin rito, naglagay tayo ng cheese. Syempre, mas maraming cheese, mas masarap. Ayan, kadkara natin ng cheese mga idol. At naglagay rin tayo rito ng siguro mga 1/4 kutsara na
sugar. Ayan, syempre pang balance sa lasa. So ayan, dahil tinikman natin at kulang pa sa lasa, nagdagdag pa tayo rito ng patis at syempre yung konting bitsin, syempre pampalasa. Dahil kulang po sa lapot, ayan, pwede po tayong maglagay ng konting cornstarch na sa atin po yan. Ayan, syempre mas masarap kung medyo malapot ang ating beef caldereta. So ayan na nga mga kabarangay, luto na po ang ating beef caldereta. So kung medyo masabaw, okay lang yan. Napakabilis matuyuan ng ating caldereta, lalo na pag hindi na nakasalang sa apoy at nakadisplay sa ating mga kainan, mabilis lang po matuyuan yan. Mas maigi na pong mayroon tayong extra sauce para sureball at hindi tayo maghahabol. Pero kung mga a la carte, okay lang medyo patuyuan natin ng konti kasi hindi na kailangan ng sauce pag a la carte kasi direkta na po at yon ay isi-serve na kaagad. Ayan na nga mga idol ang ating toppings, ang ating carrots, patatas at ang ating green peas at ang ating bell pepper at syempre gadgaran ulit natin ng cheese para lalong sumarap tingnan, masarap na tingnan, masarap pa yung lasa.